Oh, ready na kayo? Ilang sandali na lang mararating na natin ang summit. Minor climb lang naman ito kaya no need na magpapetiks-petiks. Mas maganda ang view sa summit. Doon na lang natin ituloy ang relaxation. Okay? Mahabang litanya ng guide nila na Becky. Hindi halata sa tindig nito unless magsalita. Pero ayos na rin iyon para sa grupo nila Cielo. Hindi naging nakababagot ang hike nila na yon dahil sa kadaldalan ni Jaime. First time hiker si Cielo. Naanyayahan lamang siya ng mga katrabaho minsang long weekend at dahil sa wala naman siyang ibang lakad ay pumayag na rin siya. Minor climb nga lang daw kaya hindi na rin siya nagdalawang isip pa. Ayon sa mga ito ay 775 meters above sea level lamang ang bundok na aakyatin nila somewhere in Rizal. Clear din ang trail kaya madali lang. Overnight lamang sila doon. Bale, 9 sila na hiker at pang-10 ang guide nila. Nakaramdam na ng hiya si Cielo dahil sa siya ang nagiging cause of delay sa pag-akyat. Maya't maya kasi ay humihinto sila para magpahinga. Panay naman ang hingi niya ng paumanhin sa mga kasama. Nauunawaan naman siya ng mga ito sapagkat iyon nga ang unang pagkakataon niya na nakapag-hiking. Pero ang totoo ay may kondisyon sa puso ang dalaga. Bawal sa kanya ang magpagod ng sobra. Hindi na niya ito nagawang sabihin kina Maricel dahil sa ang isip nga niya ay madali lang ang magiging pag-akyat nila. Sa katangahan din naman ni Cielo ay nakalimutan niyang isama sa mga inimpaking gamit ang mga gamot niya. Naalala lamang niya iyon nung nasa biyahe na sila. Ganun pa man, ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon dahil sa magdamag lang naman sila na mamamalagi roon. Maaga nila narating ang tuktok. Saktong papasikat na ang araw. Tama nga ang ibinibida nila na maganda sa summit. Kahit nahihirapan sa paghinga, ay hindi maiwasan ni Cielo na mamangha sa biyayang iyon ng Diyos. Sadyang nakagiginhawa ang lamig na dulot ng hangin. Dagdagan mo pa ng sea of clouds na tila abot kamay na lamang nila. Napawi ka pa sa sarili si Cielo na kung sakaling bawian man siya ng buhay ay ganoong klase ng tanawin ang nais niyang masaksihan. Kinilabutan siya sa sariling ideya kung kaya't agad niya iyong pinalis sa isipan. Ninamnam na lamang niya ang sandaling iyon. Ilang saglit pa ay nag-set up na sila ng tent saka nagluto ng almusal. Dahil sa unang akyat pa lamang ay hindi pa marunong si Cielo sa pagtayo ng tent at agad naman siyang inalalayan ng mga kasama. Mabilis na lumipas ang maghapon. Maliban kasi sa sea of clouds ay gumawi pa sila sa unahan ng bundok kung saan matatagpuan ang maliit na falls. Doon na sila nag-swimming maghapon at nananghalian. Paggabi na nang bumalik sila sa campsite. Alas 7 ay kumain naman sila ng hapunan at pagkatapos ay socials na. Tahimik lang na nakikinig si Cielo sa mga kasama. Naaaliw siya, lalo na kapag umihirit ng kalokohan si Jaime. Saktong alas 10 nang mag-lights out na sila. Maaga pa kasi ang gising nila kinabukasan para bumaba. Wala siyang kasama sa tulugan dahil pang one person lang ang tent na kanyang nadala. Nang makaiga ay hindi na matiis ng dalaga ang paninikip ng dibdib. Tolerable pa naman ito kung kaya't idinadaan na lamang niya sa pag-inom-inom ng tubig. Nagdasal siya sa kumuling nahiga at pinilit na makatulog. 4:30 a.m. Nagising si Cielo sa alarm niya. Nag-inat-inat muna siya bago umupo. Madilim pa ang paligid pero napagpasyahan na niyang lumabas. Masarap ang malamig na hangin. Gusto niyang namnamin iyon lalo na at uuwi na sila maya-maya. Pagkabukas ng tent ay sinalubong siya ng lamig. Nayakap niya ang sarili. Nang makalabas ay isinara niya ang tent saka nagtungo sa bahagi na may malaking tipak ng bato. Doon siya naupo upang antayin ang bukang liwayway. Makalipas ang ilang sandali ay nakikita na niya ang kulay kahel na liwanag na sumusungaw mula sa ubuhing ulap. Walang pagsidla ng galak ni Cielo sa natutunghayan na tanawin. Muli niyang ninamnam ang sandaling iyon. Napatigil lamang siya
nang marinig niya ang isang malakas na palahaw. Agad niyang tinungo ang pinagmulan noon. Nakita niya ang kanyang mga kagrupo. Gising na ang mga ito, ngunit tila mga nagpapanik. Napaisip siya kung bakit. Napansin niya na nasa tapat ng tent niya nakapwesto ang mga ito. Parang may hinihila ang mga ito palabas. Lumalakas na rin ang palahaw ni Maricel. Lalo tuloy siyang na-curious sa nangyayari. Ganun na lamang ang pagkatakot ni Cielo nang makita ang sarili na inihihiga ng mga kasamang lalaki sa harapan ng kanyang tent. Ginagawaran siya ng isa sa mga ito ng CPR at pinupulsuhan. Napansin niya ang sariling mukha na nagkulay ube na ang mga labi. Malamig na ang katawan niya. Medyo tumitigas na rin yung ibang joints niya. Malamang nito kagabi pa siya patay. Deklara ng nagpupulso sa kanya. Sa narinig ay mas napalakas ang panaguhoy ni Maricel. Si Cielo naman ay nakatulala na nakatanghod sa sariling katawan. Saka lang na-absorb ng utak niya ang lahat. Patay na siya. Kaluluwa na lamang pala siya. Muli siyang bumalik sa tipak ng bato na tinambayan niya kanina at naupo ulit roon. Pinagmasdan muli ang pagsikat ng araw, maging ang marahang pagkilos ng mga ulap patungo sa kung saan. Pumikit siya, saka nagpadala sa agos ng malamig na hangin na nagdulot ng kapayapaan sa kanyang kalooban.